tinatasik sa maaraw na Espanya 1882 to 1885, ang pag-alis. Sa pagtatapos ni Rizal sa kanyang ika-4 na taon na pag-aaral ng medisina sa UST, si Rizal ay nagbalak na tumungo ng Espanya para dito magpatuloy ng pag-aaral. Ito ang mga naging buhay ni Rizal sa UST. Siya ay nag-aral sa Ateneo at naghanda siyang mag-aral sa Universidad ng Santo Tomas. Ngunit tumutol dito ang kanyang ina dahil sa pagkakaroon nito ng maraming kaalaman ay magbibigay ng panganib sa buhay ni Rizal. At hindi napigilan ni Rizal at sinamaan siya ni Pasiano dito upang mag-aral. Noong Abril 1877 ay nagpatala siya sa universidad. Ang una niyang kinuhang kurso at filosofiya, letra. Dahil ito ay gusto ng kanyang ama at wala pa siyang tiyak na kursong gusto, humingi siya ng payo kay Padre Pablo Ramon sa kung ano bang kurso ang kukunin niya sa UST. At pinayuhan siya nito na kumuha ng medisina. Kinuha niya ang kursong ito dahil sa pagnanais ng niyang magamot ang kanyang ina. Sa kanyang pag-aaral sa UST ay nakakuha siya ng madaming gantimpala dahil siya ay lumahok sa iba't ibang paligsahan dito. At nagtayo din si Rizal ng isang samahan na tinatawag na kompanyerismo, na ang layunin ay pagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga panginsulto ng kanilang mga kamag-aral na Espanyol. Hindi nagustuhan o hindi naging masaya si Rizal sa UST. Dahil galit sa kanya ang mga guro dito at minamaliit ng mga Espanyol dito ang mga mag-aaral na Pilipino. Makaluma rin ang sistema ng pagtuturo sa UST. Ang liham na pag-alis ni Rizal. Si Pasiano ang nagbalak ng pag-alis ni Rizal para magtungo sa Europa. At si Antonio Rivera, ang ama ni Leonora Rivera na kumuha ng pagsuporta ni Rizal patungo ng Espanya. At si Jose Mercado naman ang ginamit na pangalan ni Rizal sa kanyang liham na pag-alis patungo sa Espanya. At umalis si Rizal noong Mayo 3, 1882 sakay ng barkong Salvadora. At si Donato Lecha ang kapitan ng barkong Salvadora. Alam niyo ba, bukod sa mga dahilang ito, may isa pa siyang dahilan na mas mahalaga kaysa tapusin ang pag-aaral sa Espanya. Ito ay ang kanyang lihim na misyon na hindi nabanggit ng mga maraming nambubuhay ni Rizal sa kanilang mga sinulat. Ang lihim na misyon ni Rizal ay ang misyong ito ay naisip ni Rizal at sinang-ayunan ng kanyang nakakatandang kapatid na si Pasiano ay may pag-aaral sa buhay, kultura, wika at kaugalian, industriya at komersyo at pamahalaan at batas ng mga bansang Europeo nang sa gayon ay maihanda na niya ang kanyang sarili sa dakilang misyon ng pagpapalaya sa mga kababayang inaapi ng tiranya ng Espanya. Ito ay malinaw na makita sa kanyang liham na pamamaalam na ipinahanda sa kanyang mga magulang bago siya mapunta sa Espanya. Ngayon naman, tayo ay dumako sa Singapore, na kung saan umalis sa Singapore papuntang Europa noong Mayo 11. Mayo 8, 1882, narating ni Rizal ang Singapore, Hotel de Paz Hotel na tinuluyan ni Rizal sa Singapore at dinalaw ni Rizal ang mga sumusunod, Harding Botaniko, Distritong Pamilihan, Templong Budista, Estatwa ni Thomas, Stanford Raffles, tagapagtatag ng Singapore. Nilisan ni Rizal ang Singapore sakay ng barkong Gemma at makalipas ang 5 araw ng paglalakbay, nakarating ang Salvador sa Singapore noong May 9, 1882. Tumuloy si Rizal sa Hotel de la Paz sa 2 araw na sandaling pamamalagi niya sa Singapore. Sa Singapore, sumakay si Rizal sa Demna, isang pabor ng Pranses na nakadalaga patungo Europa. 1 linggo matapos siya ay umalis ng Singapore, dumating ang pabor sa Point de la Galle. Si Rizal kasama ang mga pasahero ay pumuntang dalampasigan para magliwaliw. Nang umaga ng Mayo 18, ang pabor ay dumaong sa Colombo, Ceylon. Buhat sa Colombo, ang pabor ay tumawid ng karagatang India patungo Cafe Carrefour sa Africa. Sa Aden, si Rizal ay nakaranas sa matinding init ng pag-aalaman niyang higit itong mainit kaysa sa pinakamamahaliang Pilipinas. Noong ika-2 ng Hunyo, tumating siya sa lungsod ng Sus at ng dagat ng pulang hangganan ng Sus Canal, ang napakagandang liwanag ng buwan na marangal. Na lungsod na ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pamilya at kalamba. Colombia. Maraming iba't ibang lagi ang nakasakay ni Rizal sa barkong Dharma at minalik ni Rizal ng mga salitang Pranses ngunit hindi na maintindihan ng mga ito. Ang kanyang sinabi na Port Calais ay masyadong malungkot ang lungsod. Nakarating siya sa Colombia at sinabi niyang maganda ang lungsod sa Singapore, Port Calais at Maynila.
Suez Canal. Suez Canal isa langgusan tubig ng nauugnay ng Red Sea at Mediterranean Sea. Ferdinand de Lesseps, isang diplomatikong Pranses ang plano ng pagtatayo ng Suez Canal na nakarating si Rizal sa Port Said na dulong bahagi ng Ehipto. Dito nakita ni Rizal ang mga tao na nagsasalita ng iba't ibang mga lingwahe. Tuwang-tuwa si Rizal sa unang biyahe niyang ito sa kanal na ginawa ni Ferdinand de Lesseps, inhinyero at diplomatang Pranses. Pinasinayaan ito noong Nobyembre 17, taong 1869. Sa Port Said, ang terminal ng Kanal Suez sa Mediteraneo, bumaba muli ng barko si Rizal para makapamasyal. Hindi niya malimutan ang karanasang narinig ang mga naninirahan dito na nagsasalita ng iba't ibang wika. Arabe, Ehipto, Griego, Pranses, Italiano, Espanyol at iba pa. Marseille. Mula Port Said, nagpatuloy ang Jamna sa paglakbay pa Europa. Noong Hunyo 11, narating ni Rizal ang Naples. Napansin niya ang pagiging abala ng lungsod sa komersyo. Masisiglang taga rito at magagandang tanawin nito sa ganda ng bundok Vesuvius, Castillo ni San Telmo at iba pang makasaysayang lugar ng lungsod. Noong gabi ng Hunyo 12, dumaong ang barko sa Pranses na daungan ng Marseille. Pagkaraang magpaalam sa mga kapwa pasahero, bumaba ng barko si Rizal. Dinalaw niya ang kilalang Chateau d'If kung saan si Dantes, bida ng The Count of Monte Cristo ay napiit. Paborito niya ang nobelang ito ni Alexander Dumas nang siya ay nag-aaral pa sa Ateneo. Tumigil siya ng 2.5 araw sa Marseille. Barcelona noong hapon ng Hunyo 15. Umalis ng Marseille si Rizal lula ng tren patungong Espanya. Tinawid niya ang Pernes at tumigil ng 1 araw sa bayang ito ng Portbou. Napansin niya ang pagwawalang bahala ng mga turista ng mga Espanyol na opisyal ng imigrasyon. Nakabaliktaran ng pagiging magalang ng mga Pranses na opisyal. Pagkaraang inspeksyonan ang pasporte sa Portbou, nagpatuloy ang biyahe ni Rizal sa Daang Bakal hanggang sa marating ang kanyang patutunguhan, Barcelona noong Hunyo 16, taong 1882. Alam nyo ba, hindi maganda ang unang impresyon ni Rizal sa Barcelona dahilan siya ay napatira sa hindi magandang bahagi ng lungsod? Sa bandang huli ay nagbago ang kanyang pananaw sa Barcelona dahilan sa nakita niya ang lungsod ay nagtataglay ng kalayaan at liberalisasyon ang mga tao at pagkakaibigan at magagalang. At sa Plaza de Cataluna, ang paboritong kainan ng mga mag-aaral ng Pilipino sa Barcelona at dito binigay ni Rizal ng isang paging bilang pagbati ng kanyang pagdating. Amor Patrio. Sa maunlad na Barcelona, isinulat ni Rizal ang isang makabayang sanaysay na pinamagatang Amor Patrio, pagmamahal sa bayan. Ang unang artikulong isinulat niya sa Espanya. Pinadala niya ang artikulong ito sa kanyang kaibigan sa Maynila, si Basilio Teodoro Moran, tagapaglathala ng Diaryong Tagalog, unang pahayagan sa Maynila na nasa wikang Espanyol at Tagalog. Sa maunlad na Barcelona, isinulat ni Rizal ang isang makabayang sanaysay na pinamagatang Amor Patrio, pagmamahal sa bayan. Ang unang artikulong isinulat niya sa Espanya. Pinadala niya ang artikulong ito sa kanyang kaibigan sa Maynila, si Basilio Teodoro Mora, tagapaglathala ng Diaryong Tagalog, unang pahayagan sa Maynila na nasa wikang Espanyol at Tagalog. Ang tekstong Tagalog ay salin ni Del Pilar. Naligalig ng artikulo ang mga mambabasang Pilipino dahil sa pagiging makabayan ng sanaysay. Gaya ng sa kanyang Al Juventud Filipina, hinikayat ni Rizal sa kanyang Amor Patrio. Karagdagan, may iba pang artikulong ipinadala si Rizal ng Diaryong Tagalog. Ito ay ang Los Vegas at La Revista del Madrid. Lumipat si Rizal sa Madrid habang nasa Barcelona. Natanggap niya ang malungkot na balitang marami na ang namatay sa Maynila at karatig lalawigan dahil sa kolera. Ayon sa sulat ni Pasiano noong Setyembre 1882, tuwing hapon ay nagnonobena ang mga taga-Calamba kay San Roque bukod sa gabi-gabing prosesyon at pagdarasal. Sa gayon ay ihinto ng Diyos ang maligim na epidemya na hindi kayang supuin ng mga Espanyol na otoridad sa kalusugan. Sa pangmalungkot na balita mula sa Pilipinas ay nagmula kay Chingoy na nagkukwento ng pagiging malungkutin ni Leonor Rivera na habang tumatagal ay lalong pumapayat dahil sa pangungulila sa kanyang minamahal. Sa isa niyang liham, Mayo 26, 1882, pinayuhan ni Pasiano ang nakababatang kapatid na tapusin ang kursong medisina sa Madrid.
Pagsunod sa payo ng kapatid, nilisan ni Rizal ang Barcelona noong lagas ng 1882 para manirahan sa Madrid, kabisera ng Espanya. Buhay sa Madrid noong Nobyembre 3, 1882, nag-enroll si Rizal sa dalawang kurso, medisina at filosofiya. Nagsumikap siya na matutunan at ang mga sumusunod ay ang pagpipinta at paglilok sa Academic of Fine Arts of San Fernando, nagsanay ng eskrima at pagbaril sa Hall Sans Carbonell. At sulat sa Universidad Central de Madrid. Bukod sa pag-aaral sa universidad, nag-aral din siya ng pagpinta at eskultura sa Akademya ng Sining sa San Fernando. Kumuha siya ng mga pribadong guro, magbibigay sa kanya ng mga aralin sa wikang Pranses, Aleman at Ingles. Namasyal sa mga galerya ng sining at mga museo, nagbasa ng maraming aklat, naging matipid si Rizal sa kanyang paggastos. Ang tanging sugal na tinayaan ni Rizal ay ang loto. Nagpapalipas sa mga libreng oras sa bahay ng mga paterno. Masipag na nagsanay sa kikipag-eskrima at pagbaril ng bulwagan, armas, tinasan at korbanel. Ang kanyang pagkauhaw sa karunungan ay pinunan niya sa pamamagitan ng pagbisita sa mga galerya at museo, pagbabasa ng mga aklat tungkol sa anumang bagay, kasama na rito tungkol sa enerhiyang pangmilitar. Buhay Spartan si Rizal sa Madrid. Alam niyang nasa Espanya siya para mag-aral at ihanda ang sarili para mapaglingkuran ang lupang tinubuan. Kaya natuto siyang mag-budget ng kanyang peras at oras. Ging masinop siya sa buhay. Ginagasta lamang ang pera para sa pagkain, damit, matitirhan at mga aklat. Hinding-hindi siya nag-aksaya kahit isang pisita sa pagsusugal, pag-iinom ng alak at pambababae. Ang tanging bisyo niya ay bumili ng tiket ng loterya sa bawat bola nito sa loterya ng Madrid. Ang kanyang bakanting oras ay nilalaan niya sa pagbabasa, pagsusulat, pagdalaw sa mga kapwa Pilipinong estudyante sa bahay ng paterno, Tonyo, Maximo at Pedro, at nagsasanay ng pag-eeskrima at pagbaril. Minsan lalo'y takip silim ng tag-araw, nagtutungo siya sa Antega Cafe de la Vente para makipagkwentuhan siya sa mga estudyante mula sa Cuba, Mexico, Argentina at iba pa. Pagkaibigan kay Consuelo Ortiga y Perez. Hindi gwapo si Rizal, hindi rin naman matikas ang kanyang tindig. Maliit lamang siya, tilang pulgada lamang sa 5 talampakan ang taas niya. Ngunit malakas ang karisma ni Rizal dahil sa kanyang mga talento at pagiging maginoo. Mga katangiang nakakaakit sa kababaihan. Hindi katakot-takang umiibig sa kanya si Consuelo, ang mas maganda sa mga anak na babae ni Don Pablo. Si Rizal, nalulungkot sa dayuhang bansa at malayo sa lupang tinubuan, ay naaakit sa ganda ng at pagkabibo ni Consuelo. Lumikha pa nga siya ng magandang tula noong Agosto 22, 1883 at inihandog ito sa kanya. Ito lang itong pinamagata a la Señorita Consuelo Ortiga y Perez, or para kay Binibining Consuelo Ortiga y Perez. Pinahayag niya ang kanyang paghanga sa dalaga. Naging masaya siya sa piling, ngunit bago naging ganap ang kanilang pag-iibigan, lumiyaw si Rizal dahil may kasunduan na sila ni Leonor Rivera at ang kanyang kaibigan at kasama sa kilusang propaganda. Si Eduardo Delete ay umiibig kay Consuelo at hindi niya naman sira ang kanilang pagkakaibigan dahil lamang sa isang magandang babae. Nilingan nila ako ng verso. Noong 1882, pagdating sa Madrid, sumapi si Rizal sa Círculo Hispano-Filipino, isang samahan ng mga Espanyol at Pilipino. Dahil nahiligan ng mga miyembro ng samahang ito, sumulat si Rizal ng isang tulang pinagkatang Me Defend Versos, or hinilingan nila ako ng verso, at itinulaan niya noong pagdiriwang mga Pilipino ng bisperas ng bagong taon sa Madrid noong 1882. Sinong pipiliin ko? Ang nais ko ay mananasa ng umibig at masuklian din ng pag-ibig. Iisang pag-ibig. Sa malungkot na tulang ito, binuhos niya ang
hinagpis ng kanyang puso. At ito ang kanyang tula na pinamagatang, hinilingan nila ako ng verso. Hiniling ninyong tugtugin ng lira, na malaon ng napipi at nasira. Gayon may di ko magising ang bagting, pati na musay sa akin nagtampo. Nananasnaw ng nanginginig na tono, tila aking kaluluwa ang pinipigat. At kapag ang tunog ay tila pagtawa, sarili na ring dinadalang dusa. Kaya nga dito sa lungkot, pag-iisa, aking kaluluwa, ni makadama, ni makakanta. Noong may panahon at totoo ito, ngunit ang panahong yaon, matagal nang lipas. Noy ako'y mahal at talaga pa ng musa, mapagkaling ng ngiti ng kaibigang tunay. Ngunit panahong iyo'y bilang na rin, ang may alaalang sa akin na iwan, gaya ng masayang paglalaro. Na kung nagdaay, may huwagan man, at sa ating isipan, alaala'y bulutan. Alaala ng mga awit, musikang kaysaya. Tulad ko'y halamang bihirang tumubo, sa kinatatakutan sila ang lupa. Do'y laganap ang aking bango, at ang buwan ay tila panahimik. Ang lupang matatawag, hindi mawawaglit sa isip at puso. Do'y ang iboy at tuturong mawag, at lagalas ng tubig na sabi ng kapangura. At sa nakalatag na dalang kasigan, tumutulong ang karagatan. Batang paslit noong mga araw ng saya, natutunan kong ngitian ang araw. At sa dibdib ko'y parang naglalatang ang apoy ng isang kumukulong bulkan. Si Rizal bilang mason. Sa Espanya, nakasalamuhan ni Rizal ang mga kilalang Espanyol sa liberal at republiko na karamihan ay mason. Kasama rito sina Michael Moraita, estadista, profesor, mananalaysay at manunulat, Francisco P.Y. Marcal, mamahayag, estadista at dating Pangulo ng unang Republikang Espanyol, Manuel Becerra, ministro ng ultramar, mga kolonya, Emilio Honoy, mamahayag at kasapi ng Cortes Espanya, at Juan Ruiz Urilla, miyembro ng parlamento at pinuno ng Partidong Progresibong Republikan ng Madrid. Humanga si Rizal sa pamamaraan ng pagpapahayag ng pagpuna ng mga masong Espanyol sa mga patakaran ng pamahalaang pagbatiko sa mga praile na hindi magagawa sa Pilipinas. Sa tamang panahon, noong Marso 1883, tumapi siya sa lohika ng masonerya ng Cassia sa Madrid. Ang dahilan niya sa pagiging mason ay para makahingi ng tulong sa masonerya sa pagkikipaglaban sa mga praile sa Pilipinas. Dahil ginamit ng mga praile ang relihiyon Katolisismo bilang kalasag nila sa pamamalagi sa kapangyarihan at yaman at sa pag-usik sa mga kababayang Pilipino, gagamitin naman ni Rizal ng masonerya na kalasag sa pakikipaglaban sa kanila. Kinalaunan, lumipat siya sa Logia Solidaridad, Madrid, kung saan siya naging isang punong mason noong Nobyembre 15, 1890. Noon namang Pebrero 15, 1892, ginawaran siya ng diploma bilang punong mason ng Le Grand Orient de France sa Paris. Bilang mason, hindi kasing aktibo si Rizal gaya ni M.A. Del Pilar, G. Lope, Jaina at Mariana Pons. Ang tangi niyang isinulat bilang isang mason ay isang panayam na pinamagatang Science, Virtue, and Labor na binigkas niya noong 1889 sa Logia Solidaridad, Madrid. Ito ang mahalagang bahagi ng panayam. Ang tungkulin ng makabagong tao sa aking pag-iisip ay tungo sa katubusan ng sangkatauhan, dahil kapag ang tao ay may dignidad, mababawasan ang mga sawing-palad at mas darami ang masayang tao sa buhay nito. Ang sangkatauhan ay hindi matutubos kung mayroong lumuluha hanggat may mga isipang ipininig at mga matang binulag na nagbibigay sa ibang ng karapatang mamuhay gaya ng mga sultan na sila lamang ang may karapatan sa kasayahan at kagandahan. Ang sangkatauhan ay hindi matutubos habang ang katwiran ay hindi malaya, habang iginigiit ng pananampalataya ang sarili sa katotohanan, habang ang mga preso ay nagiging batas, at habang may mga bansang sumasakop sa iba para makamit ang sangkatauhan ng mga dakilang tadhanang ginagabayan ng Diyos. Nangangailangan ito ng kanyang poder ng pagwawaksi sa karahasan at tiraniya ng salot na di masugpo at walang hinagpis at sumpang marinig, at pagmamarsa ito. Kailangan ng matagumpay na karera ay magmarsa sa himno ng kaluwalhatian at kasarilan na may maliwalas na muka at malinaw na pag-iisip. Mga
alalahaning pinansyal. Pagkaalis ni Rizal papuntang Espanya, lumala ang sitwasyon sa Calamba. Gumagsak ang ano ng palay at tubo dahil sa tagtuyo at pananalaki ng mga balak. Bukod dito, tinaasan ng mamamahalan ng Haciendang Dominico ang upa sa lupang sinasaka ng mag-anak na Rizal. Ang tagapamahalang ito na madalas na panauhin ng mga Rizal ay madalas din manghingi ng pabok kay Don Francisco, ama ng bayani. Ngunit dumating ang panahon na peste ang mga pabok. Nang minsang manghingi ang tagapamahalan ng asyenda, tumangging magbigay si Don Francisco dahil iilan na lamang ang natitirang pabok. Nagalit ito ng mga tagapamahala at gumanti siya sa pamamagitan ng pagpato ng mas mataas na upa sa lupang sinasaka ni Don Francisco at Pasiano. Dahil sa kahirapan, madalas na huli ang pagdating ng padalang pera kay Rizal. Minsan nga'y walang dumadating na padalang pera sa Madrid, kaya totoong naghirap si Rizal. Minsan napilitan si Pasiano na ibenta ang kabayo na nakakabatang kapatid nang sa gayoy may padala siyang pera rito. Siyang makapagbagdamdamin sa buhay ni Rizal sa Madrid ay nangyari noong Hunyo 25, 1884. Dahil wala siyang kapera-pera, hindi siya nakapagagahan ng araw na iyon. Walang laman ng sikmura, pumasok siya sa kanyang universidad, sumali sa isang paligsahan sa wikang Griego, nanalo ng gintong medalya. Ang gabi ngayon, nakapagapunan siya dahil siya naging panauhin, tagapagsalitan sa isang bangketeng inihandog kina Juan Luna at Pelec Resurrection sa Restaurant Ingles, Madrid. Pagsaludo ni Rizal kina Luna at Hidalgo. Ang bangkete noong gabi ng Hunyo 25, 1884 ay inihandog ng komunidad ng mga Pilipino para ipagdiwang kambal na tagumpay ng mga Pilipinong pintor sa pambansang eksposisyon ng sining sa Madrid. Ang espolaryum ni Luna ay nanalo ng unang gantimpala at ang Virginis Christianas Espetas Alpo Palacio ni Hidalgo ay pangalawang gantimpala. Dinaluhan niyon ng mga kilalang Espanyol na alagad ng sining, mga mahayag, manunulatadista at Pilipino. Sa tinig na malinaw, tinigkas ni Rizal ang kanyang pagbati kina Luna at Hidalgo bilang dalawang tagumpay ng Espanya at Pilipinas, na ang tagumpay sa sining ay pumaibabaw sa hatian ng pangheograpiya at pinagmulan ng lahi dahil ang pagiging henyo universal. Ang pagiging henyo ay walang kinikilalang simbolo ang pagiging henyo kahit nasaan. Ang pagiging henyo ay katulad ng liwanag, hangin at patrimonyo ng lahat. Cosmopolitan, gaya ng kalawakan, gaya ng buhay, gaya ng Diyos. Pinatikos din niya ang palalait na pagiging bulag ng ilang walang kwentang Espanyol. Tinutukoy niya ang masamang pride sa Pilipinas na hindi makaunawa sa universalidad ng pagiging henyo. Magandang talumpati ni Rizal ay hinangaan ng marami. Bibihirang makarinig ng ganong kagandang talumpati mula sa isang kayumangging Pilipino na may dakilang pag-iisip, mahusay sa retorikang Espanyol, pat sa kanyang nararamdaman at malinaw kung magtalumpati. Ito ang kabuuan ng talumpati ni Rizal. Narito ako sa harap ninyo. Di ako natatakot na baka hindi ninyo ako pakinggan. Narito ako para makaisa sa inyong pagsasaya. Sa atin, ang pampasigla ng kabataan, at ikaw ay di maiiwasang maging mapagpalayaw, higmak na masimpantiyang hamon ng atmosfera, malaganap na agos ng pagkakaibigan, nakikinig ang mga kaluluwang mapagbigay, at kaya nga, hindi ko kinatatakot ang aking abang katauhan ni pinagdududahan ng iyong kabaitan. Kayong may tapat. Sa hiyong iyon ay pinahahayag ang makikinang na kulay at kulay rosas sa bukang liwayway. At ang lahing iyon ay nananamlay noong mga gabing makasaysayan. Habang ang araw ay naghahasik ng liwanag sa ibang kontinente, ay muling gumising, pinaklilos ng malakas na tama na nilikha ng pakikipag-ugnayan sa mga kalorani. At siya ay humihingi ng liwanag, buhay at sibilisasyong minsay ipinamana sa kanya. Kaya nagpapatunay ang mga eternal na batas ng palagiang ebolusyon ng pagbabago ng panahon ng kaunlaran. Batid na ninyo, ito ay kinaliligayan ninyo nito. Pagkakautang sa inyo ang ganda ng mga diamanteng nasa korona ng Pilipinas. Siya ang lumilikha ng mamahaling bato. Ang Europa ang nagbibigay ng kinang dito. At lahat tayo ay humahanga sa husay ng iyong gawa. Tayo ang apoy, hininga, material na pinagmulan. Nakuha nila roon ang pagtula ng kalikasa, puno ng pagkukunwari at terrible sa kanyang pagulukan. Sa kanyang mga ebolusyon, sa kanyang dinamismo. Kalikasang malambing, tahimik, at mapagwarisa, kanyang mga palagiang manifestasyon. Kalikasang nag-iiwan ng tatak sa lahat ng kanyang nilalang at nilikha. Dadalhin ito ng kanyang mga anak saan man sila magpunta. Suriin kundi man ang kanilang karakter, kanilang gawain, at kanilang kahit di gaano kakilala ang tao, makikita ang lahat ng bagay na bumubuo ng kanilang kaalaman. Gaya ng kaluluwang nasa panguluhan ng lahat ng bagay, tulad ng bukal na mekanismo, gaya ng tunay na forma, gaya ng hilaw na material. Imposibleng di managwari kung ano ang nararamdaman ng sarili.
hindi posibleng maging isang bagay at gawin ang ibang bagay. Ang mga kontradiksyon ay malinaw lamang. Kabalintuanan din ito. Sa Els Polarium, sa pamamagitan ng kanbas ng taong bayan, ang pagsigaw ng mga alipin, ang mga kalampag ng mga kalasag ng mga bangkay, ang paghikbi ng mga naulila, ang bulong ng pagdarasal, na may lakas at realismo, gaya ng naririnig sa gitna ng pagpulog, sa gitna ng salpukan ng mga alon o nakakaligalig pagyanig ng lindol. Ito ring kalikasang ito ay lumilikha ng mga di pangkaraniwang bagay na nakialam sa pagguhit na iyon. Sa kabilang banda, sa ipininta ni Hidalgo ay mararamdaman ang dalisay na tibok ng sentimento, ideal na pagpapahayag ng kalungkutan, kagandahan at kahinaan, mga biktima ng karahasan, at ito ay dahil si Hidalgo ay sinilang sa ilalim ng liwanag at katumpakan ng langit. Sa paghuni ng simoy ng dagat sa gitna ng kahinahunan ng kanyang mga lawak, ang pagiging matulain ng kanyang lambak at mga maharlikang pagkakasundo ng kanyang kabundukan. Narito sa katunayan ang dahilan kung bakit tayo nagtipon sa kasaysayan ng mga nasyon. May mga ngalan na kaagad ay simbolo na ng tagumpay na nagpapaalala ng pasyon at kadakilaan. Mga ngalan na, gaya ng mahiwagang formula, ay makapagbibigay ng masasayang kaisipan, mga ngalan na naging kasunduan, sumimbolo ng kapayapaan, bigkis ng pagmamahal sa pagitan ng mga nasyon. Ang ngalan ni Luna at Hidalgo ay kabilang na dito. Ang kanilang tagumpay na nagbigay liwanag sa dalawang dulo ng globo, ang silangan at kanluran, ang Espanya at ang Pilipinas. Sa pagtigkas nito, naniniwala ako at nakikita ang dalawang maliwanag na arko. Mula sa parehong rehiyon na nagsasala-salabid doon sa itaas, ipinagbunsod damdaming may iisang pinagmulan, at mula doon sa itaas na nagbibigkis sa dalawang lahing may panghabang buhay na bigkis. Dalawang lahi na ipinaghiwalay ng langit at dagat. Dalawang lahi na ang mga binhi ay di pagkakaisa ng tao at kanilang bulag na panunupil na itinanim ay hindi tutubo. Sina Luna at Hidalgo ay parehong kaluwalhatian ng Espanya at Pilipinas. Naisilang sila sa Pilipinas, ngunit maaari ring naisilang sila sa Espanya. Dahil ang pagiging henyo ay tulad ng liwanag, hangin, ang patrimonyo ng lahat ng cosmopolitan, gaya ng kalawakan, gaya ng buhay, gaya ng Diyos. Nakilahok si Rizal sa mga demonstrasyon ng mga estudyante noong Nobyembre 20, 21 at 22 ng taong 1884. Ang tahimik na lungsod ng Madrid ay nainig ng madugong demonstrasyong pinasimunuan ng mga mag-aaral ng Universidad Central. Si Rizal at ilang estudyanteng Pilipino ay sumali dito, kasama ang mga estudyanteng Cubano, Mexicano, Peruano at Espanyol. Ang demonstrasyong ng mga estudyante ay dahil sa kaunang salita ni Dr. Miguel Moraita, professor ng kasaysayan sa pumugad na seremonya noong taong pang-akademiko noong Nobyembre 20, saan niya ipinahayag ang kalayaan ng agham at ng guro. Ang garitong liberal na pananaw ay kinundena ng mga Katolikong obispo ng Espanya na mabilis na nagpahayag ng excommunication ni Dr. Moraita at ng lahat ng nabunyi ng salutarumpati. Dahil sa katiran ng pag-iisip ng mga Katolikong obispo, nagdemonstrasyon ng mga estudyante ng universidad. Sa lansagan, sinigaw nilang ipinapahayag ang mga pagtutog. Pabuhay si Moraita, ibagsak ang mga obispo. Halos lahat ng mga estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo, atas, medisina, filosofiya at sulat at iba pa ay sumali sa malaking demonstrasyong ito. Sama na rin sina Rizal, Valentin, Ventura at iba pang Pilipino. Sinubukan ng mga pulis na pigilin ang mga nagagalit na estudyante, ngunit nabigo sila. Naging madugo ang kaguluhan sa universidad at sa kalsada. Armado ng mga pamalo, bato, armao, nakipaglaban ng mga estudyante sa mga pwersa ng pamahalaan. Maraming profesor ng universidad ang lantarang nagpakita ng kanilang suporta para sa hanay ng mga estudyante. Ang rektor na sumuporta rin sa mga estudyante ay napilitang magbitiw sa kanyang posisyon at pinalitan siya ng ni Dr. Pius na kinaiinisan ng lahat. Ang pagtatalaga ng bagong rektor ay lalong nagpagalit sa mga estudyanteng demonstrador. Nadagdagan patuloy ang mga estudyanteng nagdedemonstrasyon. Sinulat ni Rizal ang kaguluhang ito sa kanyang pamilya noong Nobyembre 26, 1884. Ito ni Rizal. At noong taong 1885, ito ang taon na natapos ni Rizal ang kanyang kurso sa medisina at filosofiya.